Pag-usapan natin ang SSS Console Loan kung saan kapag ginawa natin ito, malaki yung chance na ma-save pa natin yung pensyon na pwede nating magamit sa future. By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakaling meron tayong loan na hindi nababayaran sa SSS, mas magandang tapusin ito para nga naman masagip pa natin yung pensyon na magagamit natin sa hinaharap. Pag-usapan natin ng mabilis yung mga detalye kung sakaling nakalimutan natin magbayad or hinayaan na lang talaga natin ito. Yung salary loan natin doon, pag naging past due na, hindi ito basta-basta mawawala. Sa halip, patuloy itong lalaki dahil nga sa interes at sa penalty na din. At maraming mga SSS members ang may ganitong sitwasyon. Kasi nga naman, hindi nakakapagbayad on time, nakalimutan, or di naman kaya ay hindi rin alam kung paano nga ba ito bayaran. Sa ngayon, pwede na siyang gawin online at kung sakaling meron ng past due na loan, ang pinaka-option na lang natin ay ang pag-a-apply ng SSS Console Loan o yung dating tinatawag na SSS Condonation. Ito yung nasabi natin kanina na kung saan kung nag-loan tayo, babayaran natin siya na may kasamang interes. Pero kapag na-delay pa tayo sa pagbayad, mas lolobo pa ito dahil may kaakibat na yan na penalty na pinapataw kada buwan. Patuloy na lumalaki ang charges kahit hindi tayo sinisingil araw-araw. Ito ang pinakamalaking kaibahan ng Pag-ibig at SSS. Sa Pag-ibig kasi, pag nakalimutan natin bayaran, ang gagawin ng Pag-ibig ay kakaltas sa nahulog natin yung pinaka-loan natin. Dito sa SSS, hindi nila ikakaltas doon sa mga naging contribution natin dati. Instead, patuloy lang itong mag-incur ng penalty na siyang kakaltasin sa retirement pension. Which is kapag kinaltas na sa retirement pension, masyado nang malaki iyon. Halimbawa, ito dapat yung kabuuan na makuha natin. Pero dahil meron tayong unpaid loan na siyang isisettle natin pag nag-retire tayo just in case na hindi tayo nag-file ng SSS Console Loan or hindi ito binayaran at all, malaki talaga yung mababawas. May pagkakataon na pwedeng kainin yung kalahati o pwedeng yung buo pa. Sayang naman yung pinaghirapan natin kung sakaling dito lang pala mauuwi. Gayong pwede naman ito bayaran online, lalo kung meron namang tinatawag na SSS Console Loan Program ang SSS, kung saan hindi na sisingilin yung penalty. Malaking bagay na rin ito kaysa nga naman bayaran pa natin yung penalty doon sa loan natin. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung pag-apply ng SSS Console Loan kung saan burado na ang penalty. Tatanggalin or ilalet go na lang ng SSS yung naipon na penalty kapag nagbayad tayo ng full or pwede rin by installment. Ang pinakababayaran na lang natin ay yung pinaka-principal at yung interest doon sa loan. Tandaan din na sa console loan, pwede ang lahat ng past due na loan. Mapa salary loan, calamity loan, emergency loan, basta lahat ng short-term na loan, pwedeng i-apply sa console loan. Pag-iisahin na lang yon, pagkasama-samahin, at pwedeng bayaran nga ng one-time or by installment. Kapag by installment, may option tayo na pumili ng ilang taon. By the way, depende ito sa amount. Malalaman nyo din naman by the time na nag-a-apply na kayo online. Which is gagawin na nga natin. Tandaan lang din na para malaman kung pasok ka ba sa console loan, dapat wala ka pang final claim. Ibig sabihin, retirement, death, or total disability. At dapat, meron kang active na My SSS account. Ito yung itsura niyan kung saan pinakita namin sa hiwalay na tutorial video kung paano nga ba mag-apply online. Which is, ito yung magiging itsura kapag nakapag-login na kayo sa SSS online account niyo. Nandito tayo sa website ng SSS, that's member.sss.gov.ph. Pumunta sa loans, loan penalty condonation. Kung gamit nyo naman ay yung cellphone ninyo, click nyo lang yung 3 lines and then loans, and then hanapin yung loan penalty condonation or console loan. At mapupunta kayo dito kung saan ipapakita yung naka-itemized na loan ninyo. For this case, isa lang yung loan. That's why isa lang yung nagpapakita rito. Pero, andito na yung pinaka-summary. Yung consolidated loan, condonable penalty, ibig sabihin ito yung part na hindi na babayaran. Sa pinakababa, preferred console loan payment term. Click natin to. Pwedeng one time, pwedeng installment. Kapag one time, ibig sabihin meron tayong 1 month para bayaran yung pinaka-amount. Pag naman installment, pipili tayo ng preferred down payment. Ibig sabihin, yung paunang bayad, pwedeng yung pinakamaliit na option which is 10%. And then, ilang months babayaran. Katulad ng sabi ko kanina, depende sa amount kung ilang months yung ibibigay sa inyong option. Ito yung sa down payment, merong 1 month para isettle and then in the next 6 months, ito naman yung dapat na bayaran.
Sa bandang baba, i-check lang tong I agree at ito yung makikita ninyo. Andito yung mga detalye tungkol sa eligibility, also sa payment terms. Ito yung sinasabi ko na depende sa amount yung magiging term. Sakaling 5,000 to 10,000 6 months, 10,000 to 18,000 12 months. I-review nyo na lang dito kapag more than 72,000, pwedeng 5 years. Ang pinakamalit na down payment ay nasa 10%. Pwede tayo magbayad ng one-time payment or installment. Ang interest rate ay nasa 10%. I-double check nyo na lang kung magkano yung ina-apply by the time na pinapanood nyo na to kasi baka magkaroon ng changes. Sakaling magkaroon ulit ng default, ibig sabihin hindi mabayaran, andito yung detalye. And then kapag okay na, scroll down lang sa bandang taas, tap tong confirm, and then naka-check tong console loan program dapat, click proceed. Ito yung summary. By the way, binago ko na, ginawa ko na tong one-time payment kasi medyo maliit lang din naman yung amount. Pero kung mas malaki o kung ano yung kaya ninyo, siya yung piliin ninyo, installment, and magkano down payment yung kaya nyo na ibigay within the month. Click submit. Are you sure? Kasi kapag ginawa na natin to, hindi na to pwedeng i-cancel. Click ko yung submit at ito na, meron na tayong console loan, andito yung PRN na dapat gamitin sa pagbayad online. Pag bumalik ulit tayo sa loans, loan penalty condonation, makikita ninyo na hindi na pwede mag-apply ng console loan kasi nakapag-apply na nga tayo at meron tayong existing record katulad ng sabi dito. Kapag pumunta tayo dito sa pay loans, generate PRN, meron ditong active loans with PRN which is ito yung na-generate natin kanina na dapat bayaran. By the way, isingit ko lang very quick, ito yung pinaka-itsura kapag naka-installment at 10%, may hiwalay na table para sa down payment at sa susunod na buwan. Pwede nyo siyang bayaran gamit yung GCash sa pagbayad online. Make sure lang na tama yung PRN. And then kapag nakapagbayad na, i-check nyo sa SSS website kung nag-reflect siya agad. Normally, dapat magpakita siya or makredit agad sa SSS account ninyo. Pag nagkaroon ng issue, pwedeng mag-report sa kanila. And katulad nga na nakikita ninyo, burado na dito, pero hindi ko pa siya nakikita sa bandang baba. Yun pala, after a few seconds, magkapakita na rin siya. At ito nga, paid PRN na siya mula dito sa active loan, naging paid. At wala na tayong console loan. Ibig sabihin, wala na tayong past due loan. Magiging console loan, nakaka-apply lang natin na bayaran na natin on time. Pag pumunta sa loans, loan penalty condonation, sabi dito na wala na tayong past due loan. So, hindi tayo eligible for loan consolidation. Kanina, ganito yung error natin with existing record, pero ngayon, wala na. And that's it. Ganon yung mga detalye tungkol sa console loan kung saan kapag ginawa natin ito, pwedeng ma-save yung retirement fund na inaasahan natin pag tumanda na tayo or hindi na tayo nagkatrabaho. Sana nakatulong tong video na to. Kung may katanungan kayo, paano mag-register sa SSS online, paano rin mag-enroll ng disbursement account o yung iba pang mga dapat gawin sa SSS pag-claim ng benefits at marami pang iba, pwede nyong i-check yung page or channel namin o yung mga link ay nasa description sa bandang baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!